na tayo sa draft. Pumunta- BCD. Burrito, Chantel, Draft. Pumunta Yan. na rin kayo sa Facebook page ni Burrito, i-message siya, namimigay siya ng diamonds. Yan. At siya lang ang katangi-tanging tao sa mundo na namimigay ng recall. Yan. Totoo yan. Kahit As in, hindi mo pwedeng i-request yung recall, namimigay si Burrito. kahit ayaw mong kunin yung recall, ibibigay niya yung recall. Yes. Ganun Kahit siya. hindi mo hinihingi, bigla na lang makikita mo yung ML mo, may recall. Yun na nga. Tapos, ang specifications on first 5 na magme-message sa Facebook account ni Burrito. First five, First 5. 100. Oo, 100. Legit. Ito na. Oh, uy! First time ko, First time din. Kung may first 5, ito, Khalid. first time. first time ko nakita, hindi man sa buhay ko, pero first time ko nakita after a long time na nasa ban si Khalid. First phase pa ng draft. First face pa. Grabe ka na, Aurora. Pero ngayon nakuha ng TNC yung kanilang Edith, pati na rin ng Julia na Hans OMG. of SD ZYZ. Open ng Hayabusa, sabi ko pala sa akin. Nakalimutan ko yung pangalan ng hero. Open ng Hayabusa Haya Valen. and then Moskov. Potentially Moskov. Or pwede nilang kunin dito yung Valentina para at least Okay, never mind. Well, Moskov na, Moskov. open din ng Faramis. Vexana, I think, is a possibility Yeah. also. Kung gusto ng TNC Pro Team na mag-double down dun sa kanilang ability. Kanina nakita natin yung ganong ability na meron sila. The moment na mag-crowd control, and this is an Edith na pwedeng mag-roam or mag-XP, Yeah. kapag nag-crowd control sila, walang galawan. Oo. And Edith Vexana to. So ito yung Team Black Kape Jutsu. Pero pwede rin naman, again, yung Paramis para at least meron silang Netherrealm versus the Ogi Shadow Kill. Problema lang doon is lugi sila ng bahagya sa macro advantage na meron dito yung Aurora. But they go for the carry as early as this. Baka natakot sila, baka maban kasi yung Claude carry. Pero definitely may mga ibang options pa eh. Siguro nabigla lang din ako na carry agad when parang in terms of parang bruising mechanic, Phobius pa lang naman yung kailangan nilang i-burst down ng Yeah. malalaan dyan. But then, Parang alam ko na to Pag hindi nagban ng Louis ang Aurora, parang matik makikita natin yung Louis sa kamay ng TNC. yeah. Well, yung TNC, yung Lugi, sobrang laki ng, kagabi nabanggit ko to, sobrang laki ng possibility na pwedeng bitbitin ng Louis kasi yung Louis Claude, yung Louis Belleric, lahat ng pwedeng i-combo mo sa Louis ay ang daming option. Gusto ko sana itanong, asan ka kagabi? Kasi walang MPL kagabi. Hindi, naglalaro kasi ako ng ML. Oh, may ML kagabi. May ML kagabi, okay. Araw-araw naman may ML, di ba? Oo nga naman. Araw-araw may ML. Grabe naman to, boss. Halos araw-araw din yata ginagamit ni Edward yung Phobius. 80% win rate. Tapos yung damage taken Hindi per baka death. tao yan Men, yung kay Rene J kanina, yung matilda niya 19,000. Yung kay Oo. Edward, 33 kaw. 33k bago siya mamatay. Yes. Oh my Sulit na sulit yung buhay. Totoo. Tapos naka-vengeance pa yan. So, Oo, for wala. sure, binabalik pa niya yung bawas kapag Oo. binabakbakan siya ng kalaban. Back to you. Back to you. Back to you, Hans and Son. Okay, tinanggal yung Vexana. Louis, either Louis or Paramis, either one. Kailangan nilang tanggalin yun. May Lilia pa rin naman ang TNC. Valen. But usually, ang lumalaro nun si Lancy. So, very good read coming out from Aurora, pero here Bilis, comes the Tig. Wow. Sobrang XP. bilis. Valen. Valen ulit talaga. Matic, Valen. Valentina ni Yue. Either Val or Zask. Yeah, Valen. Or And then, pwede rin Lilia actually. yeah, pwede. Pero tingin ko, mas viable yung Valen para lang din may counter-engage sila and pwede niya makopya yung Primal Wrath. And Export. if mag-Valen sila dyan, ang pupwede nilang piliin na roam, Cho? Sabi ko sana, export by Phobius na pala. Yeah, maganda yung Cho. Yeah. Mino as well. Natural answer versus the Tigril. Or Grak. Johead. Gusto mo Johead? Grak daw. Grak, oo nga. Ano Typical, yun? typical Kufra? Renegade. Tinitignan na lang dun no? Namimili Oo lang nga sabi ni Yue. Ano kaya itong mga hero sa Aro? Kinuha yung Paramis. So ngayon, kailangan either Lilia ka, wala na yung Eve, medyo malungkot. Lilia na lang. Kailangan mo ng taga-basic ng Netherrealm, di sapat yung di sapat yung Julian Carry. Yeah, Lilia. And Farsa kaya? kanina pa may agenda si Midnight sa Mars eh. Alam mo naman ang ending nito, Aurora o Lilia lang. Pero Oo, gusto ko lang ng Aurora. ibang option. What if lang? Farsa, what if lang, di ba? Kasi maganda yung Farsa din eh. Kahit sabihin natin madali siyang patayin pag hayabusa ka. Galingan mo na lang. Oo. Farsa. Nagsisil yun. Di ba? Oo. Wala. Hindi. Lilia. Lilia. Aww. Standard. I just wanna say though, the entirety of the lineup of TNC Pro Team sobrang short range to medium range. So the tendency for them is to clump together kasi the family that stays together
Wins together. Wins together. Pero kapag nag-club sila together, magiging madali for the Carmilla to cast the ultimate. And Yun nga kapag nangyari yun, madali din silang mabibigyan. Yeah, ang maganda lang dito sa draft ng TNC is napakalakas ng kanila late game. They have a Lilia and a Kari that can face up into the, you know, the Faramis as well as yung mga frontliners ng Aurora, kayang-kaya nila patayin. Pero ang question dito is, kaya mo bang dalhin itong lineup nito doon sa late game? The question is, will we finally see a fourth team into the playoffs or will we see the Phoenix Army rise for the first time? Casters, pasok. Makikita na natin kung magkakaroon nga ba ng panibagong kupunan na makakatulong sa ating playoffs. Ladies and gentlemen, welcome sa ating game number 3. Welcome to Mobile Legends! Aabangan natin kung paano ipapupull off yung mga heroes na ito. Oo nga, parang itong naging serye natin is more on discoveries kung ano pa nga ba yung mga pwedeng gamitin or may mga heroes na nagsisynergize together. So this is a new flavor naman para yung side ng Aurora. Ganun din para dito sa TNC with the new variant na kanilang ginamit all throughout this game. So parang ang focus ngayon, no? Bonita is gonna be the bottom lane or yung lane ni Domeng. So inabangan agad. So napagamit agad si Domeng dito ng kanyang Purify. So ibig sabihin, pure na siya. Sa lane. Tama naman, hindi, purify kasi. Pero ang ganda nito kasi spell kagad ang na-burn para dito sa TNC. Ngayon, may pagtulak din na gagawin nito si Domeng. Sabi ni Domeng, pre, Kuya Renny J, kailangan mo na ata akong tulungan dito kasi Oo. tinatampay Need ako ng backup, eskalera eh. need backup yan, ha? Need backup yan pagka ganyan. Kasi siya din talaga yung tinututukan. Pero ganun din yung pokes na ginagawa, by the way, sa may middle lane. So napaka-importante nung timings pagdating sa mga backup, pagdating dito sa side ng Aurora. So una ba-backup naman ang side ng TNC is gonna be Edwards lane, probably because ayaw nila may mauna. Pagdating sa mga D5 na mauuna na mag-set up play sa may bandang Genji, it's gonna be Aurora laban kay Escalera na pilitan na gumamit ng flicker para makapag-out doon sa dalawang players na Aurora. Yun ang talagang goal ng Aurora doon, ma-force yung flicker, pero na-force din ata yung burst from the SDZYZ. Ngayon, ilang segundo na lang bago magsimula yung bakbakan doon sa unang pagong ng laban na ito. Yue at may malaki ata silang rotation na gagawin sa may top lane. Oo, meron niya. Pero naramdaman yata ni Heads. Tumaas yung kanyang radar at balahibo nung time na yun na meron pa namang players ng Aurora yun na doon sa lane na yun. At intense din yung nangyayari between Kozen and Domeng kasi as much as possible hindi sila lumalabas doon sa mapa. At ito na, Ito na. ang unang pagong ng ating laban. Mabilis bang makukuha o mabagal na makukuha din ng dalawang team? So nice reset para yung sa Aurora. Si Renny J alis muna para makakasalubong dito ni Escalera at nagamit by the way. Or wala na siyang Purify. So pwede na siyang bigyan na dito ng TNC N-Time. Oh, tsaka wala pa rin naman siyang level 4 eh, no? So, pwede nga naman talaga samantalahin Delay. ng TNC Pro Team ito. Ibibigay na yung gitna doon kay Escalera habang may pag-delay sila na ginagawa dito sa unang pagong ng laban na ito. Kumuha muna si SD ng orange buff para nga naman lamang siya. Level 5 na siya. And kaka-level 5 din lang naman dito ni Demon Kite habang sinisimula ng TNC. At pumasok na si Edward. By the way, doon sa mga players ng TNC, pero SCCYC pa rin makakakuha dito ng Turtle. Si Renny J gagawin ng Curse of Blood. Dadating na nga dito si Demon Kite. Uy! Napakagandang sagot doon. Netherrealm, napakatagal na team fight. Head nila, this gonna be down. Escalera, samong na rin. Habang si Heads pa na marksman lang, namupo yung free hit. Pero dito ng mga players ng Aurora, kailangan nilang umalis ngayon. So napakagandang 2 kills para dito sa Aurora. But for TNC, they got the Turtle. Grabe yung save doon ni Yue. Mala Superman meme yun. This is waiting in the sky. Sky ba? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam talaga eh. Pero alam ko lang, Yue with that crucial Netherrealm na nagamit niya. Kaya nga nabaliktad pa yung laban na yun. And SDZYZ, nararamdaman na natin yung fullest power ng isang Julian. Which by the way, ito rin yung ginamit niya nung game number 2, di ba? Na naipanalo nila. So, itong tatlong game na to, puro Julian siya. Oo nga. Tsaka parang ano din, may time din na naglaro ko sa weeks ago na Julian. So Julian gamay din. na gamay dito ni SCC. At baka ito yung bago niyang Karina. Ay, oo Oo nga. nga. Kung hindi na masyado nagamit si Karina, meron na siyang naipalit na priority pick para dito sa side ng TNC. Tingnan natin kung itutuloy ba dito against Renny J. Hindi na patataka si Vars. Gonna be Cozy with a secured kill. So 5 mana. Kamunti ka ng 5 man, akala ko mag-group up sila para makasira ng plates doon. Nakita pala ni Heads na nandun si Edward na iwan sa top. Oo, ito rin yung ginagawa ng maganda ng CNC, no? Especially itong si Escalera na hindi na siya nagsasayang or hindi na siya nangihinayang doon sa mga skills na meron siya. Kasi parang ang Pag meron, naging goal niya dito, nagko-cooldown naman yung ultimate. Kapag pwede natin bigyan na kaagad natin. Lalo na mga crucial heroes naman yung nahuhuli nila dito. Pero Aurora, papasok. Okay, so nagamit na yung ultimate dito ni Renny J, by the way, Curse of Blood. So tama yung sinasabi mo dito, no? Parang as long as merong skill, may it be Sacred Hammer or anything na may crowd control with the Tigreal of Escalera, why not? Gamitin natin agad para mabigyan kahit sino nasa front for TNC.
siguro kasi Lilia naman yung gamit ni Hatred eh. So, Oo. merong burst potential. So, sino makaka-burst na ating turtle? Malalaman natin ngayon. Explosion. Sila yung pinakabang. Kung sino pa pupuntahan, Implosion, hindi mo kahit na makaharap sa Tetris, Sacred Hammer, pero pag kanino mapunta, yung Oh! turtle, SCCYZ pa rin. Pero dapat yung mga players dito na Aurora at tutuloy pa nga. Laban dito kay Escalera. Escalera mawala ng buhay doon. Napakakunat ni Yue. At si Yue makaka-double kill pa nga. Nakadalawa dito itong si Yue at ang Simo Aurora biglang bumaliktad. Ang naging tagpo kanina ay maganda ang naging tempo dito ng TNC. Ngayon naman ay nabaliktad. Kasama pa yung Torre dun sa may bandang gitna. Alam naman natin sobrang importante ng Torre na yun. Oh, tapos Julian pa yung gamit na hero dito ni SCCYZ. So, anytime pwede nilang silipin. So, parang nagiging strength dito. Tama ba napapansin ko for Aurora is pagdating sa team fight, mas nagiging matagal sila na nakakatambay dahil na rin sa mga Netherrealm dito ni Yue. Actually, hindi nga lang yung Nether Realm eh. Pati yung Curse of Blood ni Renny J. Ay, oo Kapag nga. sumakto talaga, Curse of Blood, may Nether Realm, even yung mga pokes lang mula dito kay Yue, malaking tulong na talaga. Tapos sakto pa, may mga dumadating pandemon yan. Imagine mo yun ha, Shadow King, pagsasaluhan nyo, tapos doon pa yung Curse of Blood. Ayun naman! Napakasagdaga, yun naman yung Curse of Blood. Ayun sinasabi mo, Curse of Blood, laban sa dalawa dun sa may taas. Double H ang kanila magiging target. So may pilitan na gamitin dito yung Earth Shatter. If ever man na meron pang threat, so makapigil hiningang pangyayari dun sa may top lane. Pero parang hindi tatantanan ng Aurora yung Torre. Ayaw talaga eh, pero going back doon sa naging kaganapan na yun, SDCYZ, hahabol sana siya, kaya lang, ang kapal pala ng bato. Natatawiran niya, hindi umabot yung combo Sige, niya. wag na lang. Wag na nga lang. Mamaya na lang, Torre lang naman yata yung kukuhanin ng Aurora. But still a good thing for them, 1.8k. 2k na ang goal lead nila laban sa TNC. Yeah, palaki ng palaki yung hinahawakan dito in terms of the economy. Habang si SDCYZ Natalian. may ipit din. Op! Oh, nilabas sa Agila. At ang Agila ay biglang mawawala doon sa mga espada or shuriken ni Demon Kite. So far things are looking good dahil talagang looking good kahit doon sa may top lane. Kasi nakasira or hindi pala sira, nabawasan na rin dito na Aurora yung Torre. Naku, paunti-unti nakukuha na at nahahawakan na yung mapa ng Team Aurora. Habang si Yu, hindi naman napakatapang. Siya ang tumatawid. Siya ang humahakbang. Pero ano ang next na hakbang dito ng Aurora? Mapapadasya away din na si Heads. Kukuhanin ng ilang mga damage ng Aurora. So masakit na rin dito si Doming habang si Kozen binabantayan ni Escalera. So sabi ni Renny J, okay, dalawa yung nandito sa may bottom lane. Hahabulin ba natin? Op. Ikago ba natin? At hinahanap si Kozen. But Kozen successfully makakatakas at makakauwi muna ng bahay. Imaginein mo na yung ginagawa ni Renny J dito na pagtatapang at paghahabol, nagme-make sense eh. Kasi alam niya na in one call away lang yung mga kasama niya dito. Specifically ito si Demon Kite. And kapag nahuli niya yun, pwede niya i-call. Pre, nandito na. At isang malupit na sibat lang para dito kay Doming. Makakapunta na kagad siya doon sa gusto niyang puntahan. Ngayon, Renny J, maabante. Pwede niyang gamitin yung Curse of Blood any moment. Umulan sila! Umulan! Aray! Ginamit ka natin rin. Subuhay pa rin dito si Renny J at mabaliktad pa nga si Heads ay makakatakas. At magkakaroon pa rin ng shield habang inilalaban at nakuha pa rin ni SDCYZ yung kanyang purple buff. Pero mahapdi na nga dito ang ilan sa mga damages ng Aurora dahil masisira na rin nila yung Torre dun sa baba. Grabe yung Ghost Bursters. Nakita natin yung Pumipitik damage. eh. Pumipitik. Nagbabounce-bounce yung mga damage eh. Mula dito kay Yue. Ngayon naman ay magsiswing sila doon sa may top lane. Kailangan magdikit-dikit ng TNC. Pero mahirap din kasi kapag nagdikit-dikit sila, pwede silang maging walking target ng isang Curse of Blood para dito kay Renny J. Pero doon sa last na moment, no, walang tinamaan yung Curse of Blood na yon. Ilang segundo para doon sa unang Lord ng laban na ito. Nakabante na naman si Yue. Siya ang pinakamatapang na parami sa larong ito. Oo, kasi ito yung mga parang naanin niya na yung ultimatum eh. Sabi kasi minsan, go lang hanggang tumagos sa pader. Siya kasi nakakatagos na ng pader. Sa bagay. So ano bang kailangan? Ayan na, tinawag yung Agila para makatakas. Nung moment na yon. Tingnan nyo, lumulusot kasi ng pader yung Paramis. ML lang ng Saan ka ba ML. matatakot kung nakalusot ka na ng pader? ML nga lang daw ng ML hanggang lumusot sa pader. Pero kapag dapat Paramis ang gamit mo. Yan. Oo, mag-ML ka ng Paramis para tumagos ka sa pader. Yan. Yun na yun. Kaya may mga tayo, shoutout pala sa mga Paramis users dyan, nagagamit na ulit Ikaw, si Paramis. Paramis Ikaw user. din, nagpaparamis ka. Kung di na nalulusot ka na sa pader, tingnan mo, mag-stream ka pa mamaya. Ikaw din naman, mag-stream ka rin mamaya. Oh, ito na. Ayan na, 4K. Ang lamang ng Team Aurora dito. Wala na ako. Lamang ng Team Aurora. Kailangan pumesto Sakit. dito. Sakit naman ng Ghost Burst. Oo, Ano ba yan? isipin mo, ang nasa-zone ay Lilia. Usually, Lilia ang nang-zone. Oo. Parang pinapurse yata nila na mag-block shoes agad. Oo nga eh. Kailangan kumapit dito ng Team Aurora at ang TNC. Nag-aantay ng pagkakataon. SD at Escalera magkasama dito ah. Okay, nakabang Renny J. Magkikita na para nagamit yung Curse of Blood at diretso pa ididiin ng Hindi mo Netherrealm tayo- para mapatay nga lang dito si Renny J. SCC was yes down. Nagamit na rin yung Black Shoes at Luke at Edward. Napatay
frozen pero dadating na si Domeng. Merong mga pag-hit doon ng mga players pero nice space para sa kanila dahil nakuha pa rin yung Lord. Kailangan kumapit dito ng TNC kasi yung mga Cyblade dito ni Doming, ang katinay tumatagos yung mga normal hits mula dito sa isang Moskov. So ngayon, 4.4k TNC. Humihirap na rin, paunti-unti yung kanilang sitwasyon. Level 1 Lord sa may bandang itaas. Pero parang walang signs ng paghinto at pagpreno dito ang Team Aurora. O, tsaka parang nakikita ko na yung pinakagusto nilang gawin. Kay Rene J, okay lang, kuhanin ka lahat ng damage dito ng side ng TNC. Kasi if ever man, na-try siyang i-burst, as long as mailagay niya yung Curse of Blood, tapos magamit yung Netherrealm, goods pa rin eh. Oo. Para sa kanila. Ayun yung nakikita niyo mga pastar ng Pasko. Pero malapit naman yung Pasko. Anyway, Tama. yung mga stock dito ni Yue. Ang hapdi na sakit eh. talaga, ang hirap nito. Curse of Blood, tinamaan dito ang mga members ng TNC pero lalaban pa sila. Successfully ang madidepensahan doon ng TNC sa may Black Shoes mula dito kay Hatred. Pero may next round ng mga minions. Kaya lang magiging goal ng Team Aurora ay kumalma na muna sa clear at kunin lahat ng resources na nasa paligid nila. Oo nga, so kalmado muna para dito sa Aurora nga. So 110 seconds bago mabuhay yung panibago nating objective. But kung mapansin mo rin para sa Aurora, hindi na rin masyadong humihiwalay si Domeng. Kasi pag may tinamaan pala siya, di ba may splash na, lumulusot na. Daming lumulusot pala sa hero ng Aurora, no? Lumulusot yung mga sibat, di ba? Pag naka-Curse of Blood, magda-damage pa yon, magre-reflect dun sa ibang tatamaan. Kaya din siguro hindi na ginagawa yung usual na Moskov play na nasa may ibaba, tapos biglang sasama na Sphere of Destruction. Feeling ko kailangan nila talagang gawin yun kasi kailangan nila ma-maximize yung Curse of Blood lalo na pag napatama ito ni Rene J. Imagine mo, tumatagos na yung mga simat niya, tatamaan pa kayo lahat kahit hindi kayo nakapila. Di ba? Oo. Imagine mo yun, sobrang happy yun, sobrang sakit nun. Pero ngayon, kailangan lang gawin ng TNC ay kumontrol ng lane, hayaan na umabante yung kanilang mga minions dito. Pero si Rene J, Kala ko dadagos dun sa damo. Damo hindi na mapipigilan yung mga madami na sa history ng MPL na nadulas sa hindi Nakatapak. magandang paraan. Nakatapak ng kakaibang pwedeng tapakan. Implosion! At si Yue na nga ang magiging target. Napatay gamit yung implosion. Pero babawian niya kahit na Aurora. Pumasok na si Heads. Habang si Edward nandun sa likod. Demon Knight is gonna be a shutdown. Para Domeng! isa ng TNC at ng mga Bobadi. At si Hatred nahanap na nila. Hala, nagkagulo na! Nagkagulo na yung teamfight natin. Dadating pa si Domeng laban dito kay SCCYC. Habang Yue! si Rene J ginamit na yung kanyang Purify. So 3v3 pa rin ang nangyari sa moment na yun. Grabe, makapigil hininga talaga yung mga palitan ng sapak at sundok mula sa TNC at Team Aurora. Ngayon, 8 seconds para sa Luminous na Lord. Kailangan pag-agawan ito na magkabilang kupunan. Bumaba na rin from 6K. Ngayon, 2.8k na lang ang gold lead ng Team Aurora. Magandang pagbaliktad ng momentum mula sa TNC. Kailangan nila kumapit ha. Edward, kakabuhay din lang. Kompleto dito ang TNC. Hahabol sila if ever. By the way, magandang mabigyan ngayon si Yuya kasi, di ba, naggamit niya na yung passive niya na mabilis mabubuhay. So wala pa siyang, wala pa siyang stock. Yung Lord natin ay kanina mapupunta kay SDCYC. At itutuloy yung implosion dito ng Escalera, SDCYC. Domeng! Parang teamfight yata. Aurora naman yung mananalo. Kaya aalis muna mga players dito ng TNC. Aantayin na lang daw nila yung Lord. Sabayan na lang natin yung Lord. Sakit ni Doming dito. 3-0 and 3, ladies and gentlemen. 3-0 and 4, ladies and gentlemen, para dito sa laban. At kaya pala napakahapdi at napakatapang na rin ni Doming. Meron na rin siyang Wind of Nature. Though tumatagos yung magical damage niya na majority naman ng players dito ng TNC ay magical. Okay lang, nasa kalawan pa rin talaga. Wait lang, wait lang. Curse of Blood, Curse of Blood. Si Adrian naman pwede mag-target. Black Ay! Shoes doon sa mga players na Shadow kill. Aurora. Kaya naman sakto yung Ghost Burster, Shadow Kill din para mapatras ang ilang mga players. Sinalubong yung Lord, nakakuha pa ng isa dito yung Aurora at successfully madedepensahan nila yun. Diretso pili din ng mga items. Si Rene J and even Domeng. Hindi talaga pumapayag ang Team Aurora na wala silang nagiging ganti. Pagkatapos tunawin yun, or pagkatapos tunawin itong si Hatred, diretso dun sa Lord, hindi na nila pinababa. May mga Mega Minions pa naman nakasama yan, pero mabilis na nilang papatayin itong mga punutong ng minions na ito. Ngayon, 15-minute mark, halos 2 minuto pa para doon sa next objective. So pagkakataon ng TNC para mabalanse yung kanilang flow ng minions, mapaikli yung lead na meron dito ang Team Aurora at makakuha ng mga teamfight na may papanalo nila. Naku! Pag nagkatamaan dito ng Curse of Blood, sakto tatlo! Ang si Rene J buhay pa rin. Kaya mapipilitan magpulasan ang mga players dito ng TNC. Domeng! Para naging partner na ng TNC. Nagkaroon ng camouflage kaya nakapag-free hit. Apat na players dito ng TNC ang nakuha. Yung akala natin mapapatay si Rene J kahit nga yung kanyang immortality hindi pa na-proc. Napakatindi ni Doming dito at ito na nga ata ang pagtatapos na gamit na rin yung Curse of Blood. Dire-diretso na Team Aurora! Kailangan madepensahan dito yung mga minion wave. Walang minion wave. Ay, meron minion wave and that is it!
Aurora again seizes the win laban sa TNC. At dahil dito ay diretso na sa playoff ang Team Aurora. Napakagandang comms at the time. Playoff secured